Hi guys, good morning. Today pupunta tayo sa Team K-Works sa Cuenca, Batangas. Magpapatune tayo and ECU remap. So ang kukuhanin ko is yung package D. Nandyan siya sa screen. Papakita ko dyan kung ano yung gagawin nila at kung magkano. So ngayon, setup ng CBT ko is 1K clutch, 1.2 center. Tapos bumalik ako sa stock kasi meron tayong sinubukang pulley and then hindi maganda yung naging experience. Sobrang lambot niya. Papakita ko na lang dyan sa sa screen kung ano yung nangyari. Tapos kung gusto niyo makita yung buo, nasa TikTok pati yung mga comments. So next time talaga mag double check muna kayo ng reviews before kayo bumili or kabit. Kasi wala, magagaya kayo sa akin, sayang pera. Although may nagsasabi naman na okay naman daw yung sa kanila. Di ko lang sure kung parehas kami ng motor. Naghanap na ako ng talagang mga negative reviews sa kanila. Nakita ako meron din iba. Same kami, ADV din. Sabi niya pa nga ang pulley daw ng Rusi. R1. Ang puliset ng Rusi. Final 8. Kakalagpas lang natin ang arko ng Alfonso. And papunta na tayo dun sa arko naman ng Nasugbu. Pero kakaliwa tayo dun. Madami tayo nakakasabay na papasok. Kasi ang araw ngayon ay Lunes. So ngayon, diba, syempre nasira nga yung pulley na binili ko. Naka-stock ako ngayon. Kasabay na sinira nung pulley yung bola na straight 16, sinira niya. Okay sana yung setup na yun kumbaga na ako, masaya na ako sa ganung arangkada. Kasi arangkada lang naman talaga gusto ko. Yung pulley na yun, malakas talaga siya. Naramdaman ko talaga agad yung pagkakaiba niya sa stock. Kaya lang di mo lang tumagal. Grabe. So ngayon pupunta na tayo sa Team K-Works. Kasi Team K-Works mga talagang nag-ano na yan, nagtotono. Alam ko nasa 5K yun, di ko lang sure kung yun parang talaga updated price. Pero meron naman tayo reservation. So kung nabago yung price, syempre sasabihin nila sa atin yun. Kasi sila rin naman yung nag-send nung packages. Tapos sa ECU remapping na rin, isasabay na rin natin yun. So siguro matatanong nyo bakit magpapa-remap pa ako ng ECU. So ayun yung gagawin nila sa ECU. Ilalagay ko dyan sa screen. So meron siyang benefits talaga kahit stock pa yung mo. Pero as usual, dahil nga sa experience ko na naniwala ako sa alam mo yan, na mga advertisement ng mga vloggers. Ito, trial pa rin naman to. Pero mas mataas yung chance na ito na okay na agad siya kasi nga kumakarera na yun Pumalapit-lapit na tayo sa arko ng Nasugbu. So dyan may makikita kayong parang likuan dyan. Kumaliwa kayo bago dumating ng arko. Iyon. Dito na tayo. Pangat na naman. So hindi naman ganun ka-traffic ngayon. Kahit Monday. Joke. Traffic ba o may okay, may lang pala. Choke point. Municipality of Lemery. Sa Lemery na tayo. Alam ko nandito yung parang may dito, may spot dito pinupuntahan din nila. Uy, ganda dito Oh,
Ito. Ito yung spot. Ayun oh. Ayan. Nakangga ng tao. Lunes ng umaga. Barangay Malinis. Malinis nga oh. Nararamdaman ko na agad yung ano, sakit ng puwet pag stuck na upuan. Ipapaayos ko kasi itong upuan ko na to. Tarik-tarik to ah. O ito din yung ano, isang magandang reason kung bakit kay K-Works ako papagawa. Kasi masusubukan ko agad. Parang napansin ko sa bandang Batangas, laging ganito. Merong parang ganitong structures. Ang tagtag. Siguro naririnig nyo na naman yung ano dyan. Boses ko nanginginig-ginig. Pero wala tayong magagawa eh. Kalsada na yun. Yun talaga. Grabe, ang ganda dito ah. Tapos iba pala to no. Kagi kasi parang nung nagmaps ako kanina, walang ganito. Hindi ko nakita to na meron palang view ng mga bundok. Tama. Ito pa rin yan. Hindi ko napansin sa Google Maps yung mga bundok-bundok. $500 meters na lang daw. Sir, good morning po. Saan po pwede pumarada? Saan po pwede pumarada? May schedule po ako 10. At papasok lang. Salamat po. Ay, good morning po. Naka-schedule po ako for 10 pa. Paaga lang. Okay, dito na tayo. Ibang-iba na yung lugar. Kasi nung Ginugel Street ko to, hindi pa ganito. Maayos na. Daming nagpapagawa.
Stuck siya, di ba? Oo. Okay, inaabot na tayo ng ulan. Grabe, sobrang tagal nung procedure, pero okay naman. Lakas ng motor. Tsaka parang umingay siya kahit stuck lang. Parang galit na galit yung makina. Inaabot pa tayo ng ulan, sana huminto. So, tinanong ko din pala doon kung magkakaroon ba ng effect sa gas consumption. So, syempre, oo, magkakaroon daw konti. Medyo matagal nga lang. Inabot na tayo ng oras na ba? 4:12. Dumating ako doon, past 9 yata. Okay lang. Worth it naman. Okay na nga siya. Hindi na malamya. Oh. Tapos parang nag-iba talaga yung tunog. Naging responsive na. Naging mas responsive pala.
bumilis na talaga. Yung specs ng CVT, try kong alalahanin tapos ilagay ko dyan. Pero itatanong ko din naman sa kanila yun. Tsaka meron din silang binigay na resibo. So for sure doon nandun yung specs nun. Tapos lagi ko na dyan sa screen. So kung kayo, mabigat kayo, oh, grabe. Kaya niya na talagang mag-overtake ng ganun. Siguro sa bike nyo or sa ADB nyo, kaya niya naman na talaga yung ganun. Pero kasi ako, medyo mabigat kasi ako, nasa 120 kilos ako. So yung mga ganun hindi ko ginagawa yun kasi kinukulang ako. Or feeling ko kukulangin ako, kaya yun. Ngayon okay na siya. So kung gusto nyo rin i-try, punta kayo dun. Mabait yung mga tao, tsaka sumasagot sila sa inquiries. Hindi lang basta gawa. Okay na talaga. About naman sa bayad. Nandyan, lagay ko na din sa screen yung pinaka-resibo. Basta ang package na kinuha ko is package D, which is 5K. Tapos ang remap naman is 3.5K. Pero dahil naka-stop pipe tapos walang bang sensor at sila na yung naglagay, plus additional ata 700, so 4.2. Ayun, 9.2 lahat aray mo, pero okay lang at least, diba? Yun, huminto yung ulan dito. Buti naman. Pupunas na naman ako ng helmet mamaya. Pero legit, lumakas talaga. Promise ko na sa inyo yan. So ngayon, pauwi na lang din naman ako. Kung may question kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section, or pwede kayo mag-comment sa TikTok ko. Ang i-upload ko naman sa TikTok is puro pictures lang na ini-slide. Dito lang sa YouTube yung edited videos. Ngayon, kung galing ka naman TikTok, you know the drill. Comment ka lang doon, tapos sagutin ko kung alam ko, ha. Tsaka itatag ko rin sila K-Works.